Hello Church, ire-record ko ngayon ang ika-8 po ito ng part ng series sa Spiritual Gifts. So ang date is September 3, year 2025. Ang i-discuss ko dito ay yung pang-7 na spiritual gifts, gift na yung gift of ruling. So, punta muna tayo sa basis. Ang main text pa rin natin ay Romans chapter 12 and in verse 8, nabanggit ni Apostle Paul dyan ang he that ruleth with diligence. And another reference natin ay ang verse 14, same book and chapter, bless them which persecute you, bless and curse not. So, i-discuss ko sa inyo yung basis muna ng gift na yun. So, yung word na ruleth dito, ang basis po nito o ang pinagmulan po nito na original na salita ay nagmula sa ugat na salita na pinagsamang dalawang salita, yung pro-istemi. So, galing ito sa preposition na pro, saka yung verb na istemi. Ang istemi, ibig sabihin ay to stand. Ang pro naman, preposition siya, yung location na sa harap. So, pag pinagsama mo, pro istemi, ibig sabihin to stand in front. So, dun pa lang sa basis na ito, yung etymology ng word na ruleth, ay magkakaroon ka na agad ng idea na ang pamumuno ay nangangahulugan na tatayo ka sa harap ng mga tao. Whoever man yung iyong pamumunuan. So, with this, magkakaroon ka na agad ng idea na kung isa ka sa mga tao na takot ka o talagang sabihin mo na kahinaan mo na tumayo sa harap ng mga tao, masasabi mo na most probably hindi mo ito gift. So, di ba may mga tao naman talaga na kaya mo namang ma-determine yun na whether you like it or not. Yung, ikaw ba yung taong na that you belong to those group na ma-assign ka man o hindi. Kung ikaw ang papipiliin, ayaw mo na tumayo sa harap ng tao, regardless man kung ilan yan. So, madali siya ma-determine kung gift mo hindi ito just by looking at the basis natin, yung pro-istemi. So, sa text natin, sa Romans 12, translate siya as ruleth, but in other passages in the New Testament, like ang 1 Thessalonians 5:12, basahin ko po ito. Sabi sa 1 Thessalonians 5:12 ni Apostle Paul, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. So, ang ginamit naman dito ni King James translation, instead of ruling or ruleth, are over. So yung ruler, yung leader, hindi pwede talaga na yung nasa likod ka. Kasi the idea of ruler is ikaw talaga ang makikita. Ikaw yung nasa harap ng mga tao at bago ang mga tao, ikaw muna. Pag tinignan mo yung mga sa panahon na nila King David, even King Saul, ang kings lagi talagang kasama sa gera. So ikaw na nga ang ruler ng country or ng nation, ikaw pa ang kasama nila sa hirap at ginawa man in victory or in loss.
So, kahit po sa medieval times, ang kasama talaga sa digmaan. Siya rin ang nauuna talaga na nakikita ng mga soldiers na sa harapan, and sa pag-attack naman siya rin talaga yung mauunang mag-atake. And napapalakas ang loob ng mga pinamumunuan na makita. On the other hand, pag nakitang namatay na ang leader o ang ruler, pinanghihinaan na rin. Over time, mapapansin ninyo na kapag may digmaan, yung leader ng bansa, pinoprotektahan, itinatago. So in the case ng United States, meron silang bunker lagi doon sa kanilang tinatawag na White House, na kung saan, yun ang lugar na kung saan secured, the most secured place para ma-preserve yung buhay ng kanilang ruler. So nagbago yung panahon na ipinapadala na lang sa digmaan yung mga tauhan, pero yung ruler wala na. Pero pag tinignan natin ang meaning and thought ng hindi yun ruler. Kasi ang ruler, sabi ko nga kanina, you are over your people. Ano man ang inyong mission, ikaw ang nauuna. So that is ruling. Yung as your leader and ruler, nauuna sa mga pagpatupad o pagtupad ng kalooban ng Panginoon, such as yung fulfillment ng mandate ni Jesus, yung pagmimisyon. Yung pagpunta sa Bulusan para mag-plant ng church, nauna yung missionary, yung ruler. Pagtuturo, pag-aaral, pag-accomplish ng mga kalooban ng Panginoon, nauuna ang ruler. So yun ang good ruler. Kahit man wala akong gift na ruling, a good ruler is you are over your people. So hindi dapat napipikon ang pinamumunuan kasi over naman talaga sa iyo ang ruler mo. Okay? So wala pong pag-iisip dapat na pantay lang kami ng ruler. Kung ang church mayroong ruler, may leader, o kilalanin mo 'yun. Okay? And then on the other hand, kung ikaw ang ruler ng church, una, kilalanin mo muna na mas may ruler sa iyo over the church, which is Jesus Christ. But number two, since ikaw ang ruler, so hindi pwedeng ipapasubo mo yung mga miyembro. Kasi ikaw ang unang ini-expect ng Lord Jesus Christ na magpo-protect ng flock niya. Kaya diba sabi ni Jesus bago siya bumalik sa langit kay Peter, makatatlong beses inulit niya yung pakainin mo ang flock ko. Mahal mo ako? Pakainin mo ang flock ko. So, sa Titus naman, chapter 3, verse 8 and verse 14, nang ginamit naman is to maintain. Basahin ko pa rin. Titus 3, verse 8. So, sabi dito, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly. That they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. And then verse 13 also, bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently. Not verse 13, but 14. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. So, ang ruler pala, hindi lang tumatayo sa harap, kundi talagang over ka dapat sa mga tauhan o sa mga pinamumunuan, and then dapat meron kang maintenance na gagawin. Ibig sabihin, consistent ka dapat doon sa ano man ang duty mo o ano man ang good works mo. And ang ibang meaning pa po niyan is to stand in front or before the people and to preside. So, just by looking at the basis of the word, ang my gift of ruling is kalakasan niya o madali sa kanya ang tumayo sa harapan at pamunuan ang mga tao, in the case ng church members, in the case ng house, yung mga kapamilya mo, from your wife to your children,
And whichever man o whoever man ang kasama sa bahay mo, may servants ka o kaya meron kang mga inaalagaan. And hindi lang po yun na tumayo ka sa kanilang harapan o mamuno ka sa kanila, maintain mo sila. So, ma-oversee mo sila for a period of time hanggat ikaw ang leader. Okay? So, ang leader hindi nawawala, dapat siya yung lagi talagang makikita. Okay? So, ang next na pag-aaralan natin after the basis ay ano ang ini-expect kapag may gift of ruling ka? Tatlong bagay po. Based on Romans 12:8, kailangan kung ito ang gift mo, edi practicein mo. Which is, mamuno ka nga talaga. Pero, specifically, kailangan ang pamumuno daw is with diligence. Ibig sabihin nito, kailangan musigasig yung pamumuno. So, ibig sabihin, yung meron kang actions. At yung actions mo, take note, with respect to time. Hindi po sa with respect to appearance, hindi po binanggit ng Bible. Ang reference dito, it speaks of time because speed or pwede rin haste, in haste. Kailangan ang may gift of ruling is uma-action siya agad na mayroong kasamang bilis. Hindi yung nalaman mo anong dapat mong gawin, wala naman ikaw ina-actionan. So you will notice in the church, may mga miyembro, may mga Kristiyano talaga ganyan. Narinig na yung dapat na gawin, pinarinig na ng Diyos through the pastor, the teacher, and marinig mo rin sa testimony na, sangayon po ako doon sa narinig ko, blessing po yung tinuro ni Teacher Josh, Teacher Leo, or ibang kapatiran, pero makikita mo walang response sa actual na buhay. So wala yung diligence. Hindi diligent makinig. Hindi diligent na mag-respond. Okay? So isa yun sa dapat na ma-address natin, mga kapatid dyan. Kasi by observation, may mga Kristiyano na tumatayo sa harapan para magbigay testimony or blessings, pero pag sinuri mo yung o pinakinggan mo yung sinasabi, parang wala na pong laman. So wala nang laman kasi paano nga talaga magkakalaman? Yung buhay is attend, hindi naman diligent makinig. And then para bagang dahil sa kulang na sa gawa, ang naisip na lang gawin is makatayo sa harap para magbigay ng testimony para hindi mapagalitan o hindi masamay o hindi maisama doon sa mga sasawayin kasi hindi na nagte-testimony o hindi nagbe-blessings. Hindi nagbibigay ng blessings. So mayroon pong ganyan. I'm sure kung observant kayo, mapapansin nyo rin yung napapansin ko. So malungkot na mayroon talagang mga tumatay sa harap na hindi naman nakakatulong para ma-build ang church. Kasi una, walang diligence. So, kung ang gift mo is ruling, then mamuno ka nga talaga. And paano mo masasabi na ruling talaga? Diligent ka ba? Diligent ka ba na to make actions? Diligent ka ba to act? Okay? Number 2, based on Romans 12 verse 13, yung kanina po na binasa ko sa inyo, verse 14 pala, bless them which persecute you. So, the idea here is, as a ruler, expect mo na yun na meron talagang magagalit sa'yo. Hindi lahat matutuwa sa'yo. In the case ng church, syempre, magagalit sa pastor, yung mga carnal na tao, probably unsaved, o kaya kung saved man, hindi lumalakad sa banal na espiritu ng Diyos. Kaya pag nasaktan,
nangingibabaw yung mga bunga ng banal na espiritu. Bunga ng sarili, rather, hindi bunga ng banal na espiritu. Kaya napipiko, nagagalit, and yung pastor ang una pong nakakaaway sa church lagi. Pastor, in some cases, nagiging siya yung masama pa. So, kapag ang pastor pala mayroong gift of ruling, may kalakasan siya ng pagtitiis. Na instead of patulan niya, yun, magagawa niya pang i-bless yung gumawa sa kanya ng masama o yung mga taong gumawa sa kanya ng masama. So kaya mukhang may narinig ako noon na ang hinala ng isang Kristiyano sa church, ang gift ko daw is ruling. Pero in-examine ko po ang sarili ko, and tinanong ko yan sa Panginoon many times na hindi ko masabing gift ko ito because mas okay ako either sa dalawa na pero mas komportable ako na nasa likod lang ako, background lang ako, instead of ako yung laging nasa harapan. So kailangan ko lang tumayo sa harapan kasi as a missionary, as a teacher ng Bible, kailangan mo talagang gawin yon. And then number 2, siguro sa lahi namin, pikon ako, and talagang iinit ang dugo ko kapag ginawan ako ng yung persecution o ano pa man na affliction or trouble. So, mas mag-curse ako, number 3, kaysa sa wag mag-curse. Kaya nasabi ko, hindi ko ito gift. So, I hope it will help you also to determine whether or not this is your gift. So, number 3, hindi lang ikaw magbe-bless ka. Number 2, ibe-bless mo pa yung kapuot-puot. And then, hindi mo i-curse. So, yun po ang pagiging ruler. Kaya pag tinignan mo, let's say yung former President Duterte, masasabi mo hindi niya gift ang ruling. Why? Kasi pag meron siyang kalaban, anong ginagawa niya sa kalaban? Kina-curse niya. Di ba? Kinurse niya nga ang Word of God. Kinurse niya ang mga drug addicts o drug users, drug pushers. Kinurse niya yung administration na kaaway niya or whoever man ang nasa kaaway niya. So ang may gift of ruling, may pagtitiis yan. Na pinagsalitan ka masama, ang response mo is good over evil. So kahit suriin ninyo sa mga nakakilala sa mga ibang presidents, kahit ang ibang presidents talagang nagre-retaliate kapag na-provoke din siya ng mga taong against sa kanya. So kapag ganyan ng president, then hindi niya yung gift ang ruling. Likewise in the church, So tingnan niyo si Brother Josh, gift niya ba ang ruling? Tingnan niyo si Brother Leo, gift niya ba ang ruling? Okay? So kailangan itong tatlong ito, ini-expect ito kapag meron kang gift of ruling. Now, punta tayo, sino ba ang standard in the first place ng gift na ito? Nabanggit ko na ito dati, si Jesus Christ. I strongly believe na yung 7 spiritual gifts nasa Kanya because He is the perfect God. So, tingnan niyo yung dalawang passages na ito na sinabi ito ni Jesus. Number 1, Luke 6:28, sabi niya, "Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you." So, naalala ninyo, after ng ministry ng Panginoon, earthly ministry, there are times hihiwalay siya purposely para sa mga disciples niya para makapag-pray siya privately. So, ano ang pinagpe-pray kaya ni Jesus? Yung mga masasamang tao na sumasama sa kanya, tinulungan niya, pero hindi pa rin siya tinanggap, reneject pa rin siya. Yung mga Pharisees, most likely, kahit sinaway niya sila, hindi niya reneject, but pinag-pray niya. So, kanino galing ito na instructions na ito? To bless. Kahit sinumpa ka, i-bless mo. Kahit masama lang ang motibo sa'yo, ginamit ka lang, pag-pray mo. Di ba si Jesus to? Another verse, Luke 23:34. Ano sabi ni Jesus nung siya bago mamatay?
Merong mga nag-iinsulto pa sa kanyang tao. Biruin yun, pinahirapan na si Jesus, pinako pa, pinahiya, sinaktan, duguan, tapos yung insultuin pa ng mga tao. Ano sabi ni Jesus kay God the Father? Patawarin niyo po sila. Forgive them, for they know not what they do. So, ito yung standard. Kung ang gift mo is ruling, always look at the Lord Jesus Christ. Any gift natin, our standard must be the Lord Jesus Christ. Hindi po ang magulang natin, hindi po ang pastor, hindi po ang ibang tao. So, kung ang standard is the Lord Jesus Christ, meron po tayong example na pwedeng i-consider. What about yung pastor ng Jerusalem Baptist Church na record sa Acts 15? Si James. So at this time, hindi na ito yung James na kapatid ni John na mga anak ni Zebedee. Kasi namatay na po yun. So, ang options lang dito, yung another James na anak ni Alphaeus or yung James na kapatid ni Jesus Christ. So, nung si Jesus nabubuhay pa, unbeliever pa si James na kapatid niya. Pero after niya mag-resurrect, bumalik sa langit, doon na-convert probably in Acts chapter 2. So, ang possible na answer dito, ito yung James na nagsulat din ng Epistle of James, which before, ang conviction ko, yung Apostle James ito. But after consulting this with Dr. Strauss, so sabi niya, yung conviction ko raw is hindi heretic, hindi error. Pero ang two answers, best answers talaga is Apostle James or the brother of Jesus Christ. So ang stand niya ni Dr. Strauss is yung brother ni Jesus Christ. So yun ang two possible answers. So let's look at James. James na nagpastor ng Jerusalem Church. So pupunta tayo sa Acts chapter 15. Ano ba ang background ng 15? So sabi sa Acts chapter 15, nagkaroon ng issue dito sa Antioch Church na nasa Syria, verse 1. Kasi may mga certain men, hindi na binanggit kung disciples or member ng Jerusalem Church. Pero certain men na galing Judea, ang tinuruan yung mga Gentile brethren sa Antioch in Syria na hanggat hindi sila nagpapa-circumcise or tuli, hindi sila maliligtas. So yung teaching nitong certain men from Judea is circumcision for salvation. So syempre na-trouble yung mga Gentiles because hindi naman nila alam ang law. Pero yung nagturo sa kanila, probable na master of law, and so kasama sila ng mga sa sect of Pharisees in verse 5 na na-convert and naging part ng church. So posible yun na church member sila. So ang ginawa ni Paul, ni Barnabas in verse 2, tumayo sila laban dito sa mga nagtuturo na ito. So yung word na dissension, ang ibig sabihin yan, to stand against. And then yung word na disputation in verse 2 din naman is nagkaroon ng sagutan. Nagkaroon sila ng debate. Tanungan, kumbaga tanungan. So nung nagkakagulo na, so nag-decision yung church na papuntahin na lang si Paul, si Barnabas sa Jerusalem para linawin yung issue na yun. Na ang concern ng Antioch Church, ito na ba yung teaching ng Jerusalem Church? So gusto nilang maging malinaw yan. So pinadala ng church sila, verse 3, sa Jerusalem. And tinanggap naman sila, si Paul, Barnabas at may ibang delegates pa from the church in Antioch. And then tinanggap sila ng according sa verse 4, masaya yung Jerusalem Church na tumanggap sa kanila, kasama yung apostles and then elders. So mayroong yung church sa Jerusalem ay mayroong apostles and elders maliban doon sa church.
Kasi remember, ang apostles, hindi naman office yan ng church, kundi yan ay kay Jesus Christ. Distinct yan kay Jesus Christ. Ano? And so yung church may elders. So pwede rin elders na ito, lahat ito pastors, or pwede rin some of them. So pagdating sa verse 5, ayan, nalaman na most probably galing yung maling katuruan sa Pharisees. And so, pinipilit ng Pharisees na ito na i-apply yung Torah, yung law, na given lang naman sa mga Hudyo or Hebrews, i-apply din sa Gentiles. Now, remember, wag nating masamayin po ito because sa time nila, walang New Testament. Di tulad sa atin na mayroon tayo New Testament aside from Old Testament. Kaya mas maliwanag sa atin compared sa kanila. So, ina-apply lang naman ng mga Pharisees na na-convert dito yung Word of God sa kanila. And tama yun. Ngayon, nabalitaan nilang mananampalataya yung mga Gentiles, gusto i-apply yung ina-apply nila sa sarili nila. Now, kung ikaw ba naman, tagasunod ng Panginoon, yun din naman baga ang gusto mo para sa iba, lalo na sa mga baguhan. So, huwag natin masamayin bagamat mali yung kanilang application. Kasi, kumbaga, inalegorize nila yung covenant ni God kay Abraham at sa lahat ng manggagaling kay Abraham na circumcision. Na pag hindi sinircumcise, aalisin ng Panginoon sa kanyang tinatawag na tao or children. So, makikita ninyo yung mga ebidensya na si James, Pastor James, is probably ang gift niya is ruling. Dito sa text na ito. So, tingnan natin ang una na ebidensya. Makikita dito sa verse 19 to 20. Wherefore my sentence is, si James na po ito, that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood. Before siya magkaroon ng sentence, judgment, and solution dito, nakinig muna siya doon sa sinabi ni Peter, kasi ang unang nagsalita ay yung may gift of prophecy. So ang unang tumayo among the apostles ay si Peter. Verse 7. Ang sunod na nagsalita ay yung delegates from the visiting church, si Paul and si Barnabas. So sabi, pinakinggan nila yung dalawa after ng speech ni Peter in verse 7. So yung pagsasalita ni James nangyari after na nung may mga gift of prophecies. Remember, possible na ang gift ni Peter is prophecy, ganoon din si Paul. So sila Paul nagsalita in verse 12. So pagkatapos na nila magsalita, verse 13, they held their peace. Doon na si James, siya na. So, tinan niyo ang judgment niya, pinakinggan niya muna ang apostles, and then as the pastor ng church, siya yung nagpe-preside, siya yung tumatayo sa harapan ng church, siya pa rin ang naggumawa ng desisyon. So, yung decision niya is independent of the speeches na narinig sa apostles. However, yun ang judgment niya, pinakinggan niya muna. So, hindi siya yung leader na hindi man lang pinapakinggan yung ibang tao sa church. Hindi. He listens. But at the end of the day, he is the ruler. He has to make the decision. So, anong decision niya? Ang sentence niya, mga kapatid, church members, including apostles and elders,
dapat wag natin silang i-trouble. Wag natin harasin. So nakita ni James na hinaras yung mga mananampalataya ng Antioch. Samantalang, ito yung parehong church na nagpadalang tulong sa kanila nung sila yung nangailangan. Tapos umasta yung mga taga-Judea na para maligtas kayo, kailangan ninyo itong gawin kasi ginagawa namin ito. So sabi ni James, huwag natin silang gambalain nitong mga itong covenant na ito para sa atin ito. Okay? And naniniwala siya na these Gentiles turn to God na rin, tulad nila. And number 2, sabi ni James, sulatan natin sila. Instead of gagambalain natin sila na patupad din sa kanila yung pinapatupad sa atin ng Diyos bilang mga Hudyo, instead, ang atupagin nila kung ano yung mga maling practices nila na may tama nila, which is, anong nakagisna ng mga Gentiles? Siyempre, idolatry. Saka pa lang sila kumilala sa tunay na Diyos eh. So, ano ang history nila? Idolatry. So, kaya instead of gambalain sila nung covenant na yun, sabi ni James, sulatan natin sila na tumigil na sila o iwasan na nila. Pigilan na nila ang kanilang mga katawan sa pag-practice ng idols, kasama ang fornication, and kasama ang pagkilala sa o pag-practice ng pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, pag-aalay ng pagkain, pag-aalay din ng dugo. So, papatay, strangled ng hayop, and then iaalay sa Diyos-Diyosan. Apparently, nung naligtas yung mga taga-Antioch, nandito pa sa kanila yung ganoong tradition. So, tingnan niyo yung ruler ng church. Hindi dapat ito ang pinoproblema ng Antioch Church. Ang pinoproblema dapat nila ay kung ano yung mga maling practices dapat nilang hiwalayan. Kaya nasabi ko po na may judgment talaga yung leader, yung pastor. So, number 1, si James nakinig muna sa iba, sa mga ibang leaders, and then, siya yung nakagawa agad ng solusyon. So, tingnan nyo, right there and then, pagbisita ng grupo nila Paul, mayroong solusyon si James. So, yan ang unang ebidensya, inaala ko po mga kapatid, na pwedeng gift niya po ang ruling because he ruled with diligence. Di ba? Tingnan niyo ang mga sa Senado, mayroong mga sa Congress. Meron dyan, ang iingay lang naman, pero wala naman solusyon. Hindi naman mga manufactions. Merong mga taon, sige, parinig lang ng parinig, pero wala namang naitutulong. So, ang may gift of ruling, diligent, action man, sabi nga. Makikita mo yung result. Hindi, kahit anong galing mo magsalita, kung wala kang action, wala. Hindi matutulungan yung tao mo, yung pinamumunuan mo. On the other hand, di ka magaling magsalita, pero you're filled with action, you are a gifted ruler. Okay? So, number 2 na evidence, Acts 15:22. Nung pagkatapos magbigay ng sentence ni James, ni Pastor James, according sa 15:22, na-please daw yung apostles sa kayong elders kasama ng church. Then pleased it. So, ano itong it? Di yung sentence ng pastor. So, ibig sabihin nito, nag-agree yung whole church sa judgment ng pastor. So, kaya, para mapayapa rin yung church ng Antioch na na-trouble, na-harass nitong mga taga-Judea, hindi lang padala ng sulat, kundi ang magdadala mismo ng sulat ay yung mga galing sa Jerusalem. So, tingnan nyo, reciprocal si James at yung church.
Out of respect, pumunta pa sila Paul at yung mga delegates sa Jerusalem. So, sabi rin ni James, ganun nga ang ginawa nila dahil sa concern nila dito sa kumalat na teaching, false teaching. Ganun din ang gawin natin. Magpapadala rin tayo. So, kasama dun si Silas. Eventually, naging partner ni Paul. Nagpadala rin. So, but ang word dito is pleased. Okay? So, anong number 2 na ebidensya dito? Yung judgment ni James po, ni Pastor James, at yung leadership niya o rulership niya, na-please yung mga tao niya. So, na-maintain niya ang order ng church. Kasi may leader talaga na siya patuloy ang magkokos para magkagulo ang body. Siya patuloy ang magkokos para magkaroon, malito ang body. O matrouble ang body. Not in the case of James. Look at James na please, na may unity yung church. Even yung visiting church, hindi sila na trouble. Galing pa lang sa trouble si Paul, si Barnabas. Pero, tingnan nyo, silent si Paul, si Barnabas. Kahit may prophecy, gift of prophecy. Kahit si Peter, may gift of prophecy. Tingnan nyo, lahat sila nag-submit kay James. You see, yan ang may gift of ruling. Kahit pa man sabihin mo na mayroon sa audience mo na magaling, maraming alam, it doesn't mean na good ruler yan. Okay? So, consistent ito sa work of ruling. Naalala nyo kanina, you are over sa group. So, over ba si James sa group, sa church? Yes. Check, di ba? Na-maintain niya ba yung peace and order ng church? Check. Yes. So, yun ang ruler na may maintain. Hindi niya nagugulo, kundi naayos niya. Kapag may problema, naayos. Yan ang may ruling. Number 3 na evidence. So, pupunta tayo sa book of James na. James chapter 1, verse 2, verse 9 and 12. Lahat po ito nagtuturo na yung mga sinulatan ni James na kapatiran na nagdaan ng iba't ibang mga paghihirap, in-exhort niya po na imbis baga gantihan ng masama ay yung masama, in-exhort niya sila na maging masaya, mag-rejoice sa Panginoon. Verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Verse 9, let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. Kahit po may temptations na iba-iba, may paghihirap na iba't iba, kasama ang persecution, maggalak kasi may benepisyo yan na idudulot. Kahit pa man naging mahirap yung ibang mga Kristiyano, maggalak kasi itataas ng Panginoon. Verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. So, kung mayroong paghihirap ang mga Kristiyano, pero tinitiis niya dahil mahal niya ang Panginoon Diyos, may crown daw siya. Kasama po ito sa reward. So, tingnan niyo, ang mga tao talaga po na walang pananampalataya sa Diyos, walang pag-ibig sa Diyos. Pag nahirapan lang sa relasyon, sa asawa, dahil may batas na, legal na batas ng tao, gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos, na maghiwalay, hiwalay niya ang asawa. At mutual yung desisyon para hindi sila magkagulo, mapagastos pa. Mutual yung desisyon na maghihiwalay. Sasabihin, binahayaan na kita na maging malaya, mutual din, gano'n din sa mag-asawa. Yan po ang mga tanda, wala pong Diyos yan. Kasi according dito kay James, kapag mahal mo ang Diyos, kahit po nahihirapan ka, mananatili ka.
titiisin mo hanggang kamatayan. Kasi kailan mo lang pwedeng matanggap ang crown? Ah, mamatay ka, papunta ng langit, o kaya buhay ka pa, sinundo ka ng Panginoon. After nun, saka mo matatanggap ang crown. Okay? Kaya sa mga nagmamahal sa Panginoon na may asawa, talagang habang buhay po, magsasama at mamahalin ang Panginoon at ang isa't isa. Idagdag niyo pa po ang James 5:13. Anong sabi ni James dun sa mga nahihirapan? Mag-pray. Paano naman pag may good news? Kumanta. Meron na ba during testimony time, instead of tumayo sa harap magsalita ng hindi naman nakakapagpalakas, ba't hindi nyo na lang gawin na umawit na lang kayo ng isang psalm dyan na naging pagpapala sa inyo? Kahit chorus lang, di ba? Basta tama ang tono. Kaysa naman, para lang for the sake na may masabi ka, makatayo ka, pero wala namang laman. Hindi naman nagtutugma yung sinasabi mo. Kaya, di ba tinuturuan tayo? No? Magpakumbaba. Tanggalin kasi yung i-deny kasi yung sarili. Ba't hindi mo itanong sa mga kapatiran, tama ba itong ginagawa ko? Kaya, yung iba sa inyo, mag-iingat kayo. Para lang makapagsalita kayo, porket siguro wala ka nang magawa sa Panginoon. Hindi porket nagsalita ka sa harap, is okay ka na, ha? Sinong niloloko mo niyan? Tao pwede, pero Diyos hindi. It doesn't mean na tumayo sa harap is blessing ka na. Tayo naman na nakikinig, ha? Hindi porket nag-testimony, blessing na agad. No. Learn to persevere. Learn to observe before rejoicing. Tingnan nyo, nagre-rejoice agad tayo. Tingnan, the next week na pag-attend, wala na. Okay? So, itong passages sa James 1 and James 5, pag pinagsama mo, third evidence, consistent si James sa may gift of ruling. Bakit? Doon sa mga nahihirapan, including siya, ano ang nag-manifest sa kanya? Huwag gantihan ng masama yung masama. Sa mga kapatiran niya, alam niya, because of persecution, napunta sa iba't ibang lugar, napadpad sa ibang lugar. Anong ginawa niya? Tinuruan niya, maging magalak na lang kayo. O pag nasa harap na yung kaaway, magalak pa rin. O di i-bless mo na lang yan. Ang hirap niyan. Kaya nasabi ko, hindi ko yung gift kasi baka nga mapasuntok pa ako eh. So, although as you grow, nakikita ko po yan na mas patient ka na, long-suffering ka na, pero hindi pa rin ako convinced na this is my gift. After all, God gave me one spiritual gift. Okay? And last na evidence po, let's look at James 1:13 and 16. Sabi sa 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. So ang Kristiyano, pag naghihirap, huwag mong sumpay ng Diyos. Huwag mong isisi sa Diyos. Kasi sabi ni James, ang Diyos cannot be tempted with evil. Natukso ba si Jesus ni Satan? 3 times hindi nagtagumpay si Satan. Kaya iniwanan ni Satan si Jesus. Because he is God. Jesus is God. Consistent si James. Jesus is God, and Jesus, who is God, cannot be tempted with evil. And dahil hindi siya natutukso ng demonyo, hindi rin siya nagtutukso sa iba. Sino ba ang nagtukso kay Job? Was it God? No, it was Satan. Pinayagan ni God si Satan na gawin yun. Si Satan ang may gusto, pumayag si God. So, mali po yun na tukso ng Diyos. Mali po yan. Mali po yan na sinusubukan ako ng Panginoon porket mayroong paghihirap sa buhay. Huwag po tayo mabilis na ganun agad na ituturo mo ang Panginoon. And verse 16, sabi niya, do not err, my beloved brethren. Mga kapatid kong minamahal,
Alam ko naghihirap kayo, alam ko matindi ang paghihirap ninyo, pero huwag niyong sumpahin ang Diyos dahil lang dyan. O di anong last, di ba? Tinuruan niya ang mga kapatiran, huwag susumpa. Dahil lang sa mayroong mga nagpapahirap sa kanila. So pag tinignan natin, pagsamahin po natin yung mga ebidensya. Bakit nasabi ko na si James ay pwedeng ang gift niya is ruling? He came up with an immediate solution pagkatapos niya pakinggan yung ibang leaders. Number 2, na-maintain niya yung decorum, order, peace ng church in the time na mayroong trouble, may kaguluhan dahil sa kanyang judgment and leadership. So, nasolusyonan agad, na-maintain yung pagkakaisa at yung pagkakasundo ng dalawang churches. Number 3, tinuruan niya yung mga nasa paghihirap na kapatiran na maggalak sa Panginoon. And number 4, hindi niya tinuruan sumumpa. Instead, tinuruan niya wag susumpa. So, ito ang pagtatapos ng part 9, pero pang-7 na po ito. Part 8, pero pang-7 po ito pang-6 ito ng spiritual gifts. So, at this point, na-discuss na po ang prophecy, ministry, teaching, and then exhortation, giving. Ito pong ngayon, pang-6, ruling. So, ang last na lang is mercy. Sana, dahil matagal na rin itong discussion, sana alam na ninyo yung spiritual gift ninyo. I-encourage ko kayo na magbigay kayo ng sulat, gawa kayo ng sulat na naglalaman kung ano ang gift mo, ano ang dahilan bakit nasabi mo yon, at yung dahilan kailangan tugma sa mga tiniskas sa inyo sa series na ito. Huwag dapat yung dahilan mo na wala namang biblical na basihan. And then, kung hindi pa man ninyo nasisigurado, may mga katanungan kayo na hindi nadaanan sa kursong ito, anytime message lang kayo. Loobin ng Panginoon, matulungan pa kayo lalo. So, purihin ng Panginoon at patuloy kayo na mag-aral ng Word of God.